Okay, good afternoon. Dito muna kayo, lapit kayo dito. Okay, so meron tayo dito mga bullet na merong lance and grooves. Meron tayong bullet na walang lance and grooves. Meron tayong primer, natatandaan niyo ba yung primer? Yung tagagising ni natutulog na gunpowder. Okay, tapos meron tayong different cartridge cases. Meron tayong different cartridges. Okay, at meron tayo dito na mga airsoft pistol at airsoft rifle. Pero 1:1 scale yan. Kung paano binabaklas ang pistol, ganun din yan baklasin. No? So yung bigat niyan, walang pinagkaiba sa bigat ng tunay na baril. Okay? So proceed muna tayo dito. Ayan. So ito mga bullet. No? Actually this is a bullet came from 9mm firearm. No? So may mga lance and grooves yan. Ito mga galing yan sa test firing dito sa may recovery room. Gagamitin din natin yan, pati yung comparator room. Pero mga sa ano na yan, later part ng mga P3 na. Okay? So ito kung mapapansin nyo, in good condition siya. Yan yung gustong-gusto natin na nakikita sa crime scene. Pero very rare na nakakakita tayo ng good condition. Nakakakita tayo ng good condition na bullet, siguro sa katawan na ng cadaver, pero na hindi tumama sa buto. Kasi pag tumama sa buto yan, may chances din na ma-deform. So, pag naman sa lapag natin nakita yung bullet, mababa din yung chances na makakuha tayo ng pristine condition or in good condition kasi matigas yung mga, sabihin, sa matigas sa pader, sa bakal tumama. So, deform usually nakikita natin. Okay, so mapapansin nyo, yan, good condition yan. Ito, deform ng konti, pero walang problema kasi yung na-deform lang niya, yung nose. Hindi nasira yung landmarks and groove marks. Okay, ito naman, 50% deform, yung kabila, hindi mo na makikita yung landmarks and groove marks. Pero yung kabila, meron. So, pwede pa rin natin siyang i-subject for examination, microscopic examination. Ngayon, 9mm galing yan ha. Kung mapapansin niyo yung ilalim, kulay tingga. Brad, di ka dito, masyado kang malayo. 4th year ka ba? Mukha kang 3rd year. Oh. Kung mapapansin niyo yan, kulay tingga yung loob, tama? Kulay tingga, okay? Ngayon, ang tawag doon, lead, tingga. Naglalaro ba kayo ng sipa? Yung tingga, di ba? Yung tingga ng sipa, kakabagsak sa lupa, dating nakaganon, nagiging flat. Kasi malambot yan, malleable. Okay? Ngayon, ito, ang tawag dyan, copper alloy, yung nakabalot. Ang tawag sa ganitong klase ng bullet ay full metal jacket. Okay? Again, ang tawag sa ganyang bullet ay full metal jacket or FMJ. Okay? So, kung makikita nyo, ito yung lead niya, ito yung copper alloy. Diyan nakalagay yan. 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 So, ito yung kanyang copper alloy, ito yung lead. May nabibiling bullet na lead type lang, kulay tingga lang siya, wala siyang balot na copper alloy. Ngayon, ang purpose ng copper alloy is to protect the, alin? Not the bullet, that is to protect the barrel or the bore. Okay? Kasi, may nabibili sa market na bullet or cartridge na ang bullet niya lead lang. The problem is, pagka ganyan palagi yung ginagamit mo sa firearm mo, ang lead kasi malambot, tama? Nag-iiwan siya ng mga dumi or lead sa lance and grooves. So, nangyayari, nangangapal yung grooves, pumapantay sa lead, sa lance. So, ang nangyayari, bukod doon, ang nangyayari pa, kinakalawang yung loob ng barrel. So, kung mahal mo ang barrel mo, ayaw mong maluma, ayaw mong kalawangin yung loob ng barrel, gumamit ka ng FMJ or full metal jacket. Okay, so ang pinoprotektahan niya is the inner surface of the gun barrel. Okay, so pati nyo, meron ba kayong nakikitang landmarks and groove marks? Ayan, layo mo ng konti, di na nila makita eh. Ayan, meron ba kayong nakikitang mga marka? Yes, sir. Ayan, may nakikita ka marka? Yes, sir. Landmarks and groove marks? Meron? Aabot ba yung memory mo? Very good, no? Fully paid nga. Wala lang charger. Okay. So ito, yan, landmarks and groove. Kung mapapansin nyo, hindi lahat ng bullet, hindi lahat ng parte ng bullet may landmarks and groove marks. Saan lang siya meron? Sa bearing surface. Kasi yan lang naman ang sumasalat sa lance and grooves. Okay? So ito ayan, tinan nyo, landmarks and groove marks. Ngayon, ano ang tawag sa may barrel
or sa inner surface ng barrel na nakaangat? Hands. Lands. Ang tawag sa nakalubog, grooves. Ngayon, pagdating dito, ang tawag doon, lands and grooves, right links. Ang tawag dito, landmarks and groove marks. May marks na kasi nagmarka na siya. Walang lands and grooves dito Landmarks and groove marks. Ngayon, baliktad yan. Kung yung lands doon sa barrel nakaangat, yung grooves nakalubog, baliktad sa markings. Yung landmarks dito, nakalubog. Yung groove marks, nakaangat. Baliktad. Bakit? Sino ba ang huhukay sa bullet? Yung nakaangat o yung nakalubog? Yung nakaangat. Yun ang huhukay. Kasi nakaangat siya. Parang sa sapatos lang yan. May nakaangat, may nakalubog. Buti nila, wala tayo. No. May mga nakaangat, tama? May nakalubog. Pag ito, inapak ko sa putik. Yung parting ng nakaangat sa sapatos ko, nakalubog sa putik. Yung parting nakalubog sa sapatos ko, yun yung nakaangat sa putik. Tama? So parang sa gulong lang din ng sasakyan, 4x4. Pagka yung tire marks, yung gulong gumulong sa may putikan, yung tire mark niya baliktad din. Yung nakaangat sa gulong, yun yung nakalubog sa putik. So parang ganito lang. Titing ko, baliktad. Ang landmark, nakalubog sa presyon. Ang nakaangat dyan is the groove marks. Okay? So ito naman, ito yung mga bullet na walang lands and grooves. Pansinin niyo, ayan Ano ito FMJ, lead yung nasa loob. Kung mapapansin nyo, makinis, tama. Kasing kinis ng mukha ni Aquino. Tama ba? Ang tanong, lumabas ba yan sa barrel ng firearm? O hindi? Hindi. Bakit hindi? Kasi wala namang lands and groove marks. Hindi naman po pwede nalalabas yan sa smoothbore firearm. Tama? Kasi bullet yan. Usually, ang bullet lumalabas sa rifle bore. Tama? So, ibig sabihin, yan dalawa na yan, sinadya lang na alisin sa cartridge case. Pero wag na wag niyong gagawin na sasadyaing alisin. Diba, pinagdadala ko kayo ng basyo. Wag niyong gagawin na, ang pinagdadala kami ni sir ng basyo. Gawin ko, meron akong buong cartridge. Palasing ko nga. Huwag niyong gagawin yun. Kasi once na umipit yung gunpowder sa loob, nag-ipit ito, saka dito, pumuputok pa yun. Okay? So, po pwede siyang mag-cause ng deadlock. Takwa. Okay. Pwede nyo hawakan basta ibabalik ko lang sa dati. Ang tawag naman natin dito, primer. Okay? Ito, mga primer na gamit na, pumutok na yan. Ito naman yung primer na hindi pa nagagamit. Kung mapapansin nyo, mayroong firing pin mark. May tuldok. Tama, tinamaan na. Ito naman, wala pa makinis. So, pagka pinukpok natin ngayon yan, any amount of pressure na sakto, so pwede siyang mag-ignite or mag-cause ng percussion. Okay? Ngayon, ito yung parts ng primer. 4 na parts lang, anvil, cup, foil paper, and then the mixture itself or the priming compound. Yung cup, yan yung mismong parang baso niya. Okay? Yung pinakalagayan. Yung anvil, ito yan. Yun yung parang LC ng pan. Yan yung sumasapo ng blow ng firing pin. Yan yung nag-absorb ng blow ng firing pin. Yung kulay pink naman na yun sa loob, that is the foil or paper. Tapos sa loob niyan, sa likod ng foil paper na yan, nandun yung mixture compound. The priming mixture. Kasi kung walang foil or paper na humaharang, at yung cartridge ay ginalug-alug natin, tatapon yung priming mixture. Hahalo sa gun powder. Yun ang purpose ng foil paper. Okay? Para hindi mag-move yung priming mixture. Ulitin ko, ang gunpowder at priming mixture magkaiba ng composition. Mas pino ang priming mixture at mas sensitive. Nakuha? Okay. So, proceed tayo dito. Tawag naman dito ay cartridge case. Mga basyo. Shells. No? Ito, cartridge case ito ng caliber .50. Yung baril na yan, hindi yan yung baril na binubuhat at pinuputok. Yung baril na pinagagamitan na to, nakamount yan sa helicopter, sa tangke, nakatornilyo yan sa ilalim. Kasi malakas yan. Hindi mo kayang buhatin yan. Pag pinaputok mo, liliparin ka. Okay? Ito, nakagamit na ako ng ganito, cartridge case ng caliber 45, 9mm, caliber 22. Ito, kalimutan ko na kung ano ito. Pero ito, 5.56. Nakagamit na ako na to. Ito hindi pa. Ito, nakagamit na ako na to, 5.56. Kaya ko to, walang earmap walang takip sa tenga. Ito, hindi ko kaya. Malakas yan.
Nung nakaraang taon, nagkaputo kami sa San Jose, firing range. Okay? Malayo pa kami sa firing range, naririnig ko na yung kalabog niyan. How much more ito? Mas maraming kargang gunpowder. Ibig sabihin, kung muzzle blast ang pag-uusapan, mas maraming gunpowder, mas malakas ang muzzle blast or yung noise. So ito yung parts ng cartridge case, may mouth, lahat yan may mouth, pero hindi lahat yan may neck. Ito may neck, neck, neck. Etong tatlo, wala, kasi straight type yan. Diretso lang siya. Wala rin siyang solder. Ang may solder, ito lang. Yan. Okay. Ang tawag naman dito, cartridge, buo. Ang cartridge, ang composition ng cartridge natin, may bullet, may case, may gunpowder, at may primer. 9mm, caliber 45, 22 na Magnum 5.56. Bakit tinawag na Magnum? Kasi mahaba siya. Ang Magnum hindi baril. Ang Magnum sa cartridge yun. Pag sinabi mong Magnum, kung ito 9mm, ito 9mm din pero mas mahaba. No? Doon sa tinatawag na Magnum kasi ibig sabihin ng Magnum, mas maraming kargang gunpowder. Okay? So ito, special type of bullet. Ang gusto ko lang pansinin nyo dyan, yung bullet lang. Ito, ang tawag dito, incendiary bullet. Tignan nyo yung musok. May parang pin, di ba? Tama? May parang pin. Kasi bukod sa gunpowder na nasa loob ng cartridge case, yung mismong bullet niya, may sariling gunpowder. Nakikita nyo ba yung sasakyan na yan sa labas? Di ba may tank, ano yan? Tank cover. Pag binaril ko yung tank ng sasakyan na yan, gamit itong 9mm na ball bullet, sasabog o hindi? May chance sumabog pero hindi 100%. Tama? Ngayon, kung gusto kong pasabugin, sigurado yung sasakyan na yan, gagamit ako ng incendiary bullet. Kasi once na yung pin na yan, nadikdik, puputok pa yan. Hindi yung double action na alam natin ha. Ang double action, sa baril yun. Okay? Pakita ko na. Since naka-video naman, para pag napanood ng iba, alam na nila. Ito, hammerless firearm. Walang hammer. Ito, may hammer. Okay? Ito yung hammer, ayun yung firing pin. Yun yung tinutulak niya. Okay? Ngayon, ang single action, ganito. Ha? Ang single action, parang sa revolver. Kailangan mo munang ibaba bago mo iputok. Di ba ganun yung mga lumang revolver? Single action. First, you must need to cock the hammer first before pulling the trigger. Cock it first before pulling the trigger. Okay? Kasi kung pipigayin mo yan nang hindi nakakak ito, hindi puputok ang baril. Yung double, single action yun ha. Down, kalabit. Hammer down, kalabit. Single action. Yung double action, dalawang pamamaraan para gamitin. Isang parang single action at isang yung isa naman ganito. Ibig sabihin, hindi mo kailangang ibaba bago mo kalabitin. Dire-diretso. Parang ito. Double action yan. Pwedeng baba ko muna, kalabitin, baba, kalabitin, o dire-diretso. Yung single action, kailangan mo munang ibaba bago mo kalabitin. Kaya nga sa mga action star, nakikita niyo ba revolver? Yung mabilisan niyang ginaganon. Single action yun. Ako Ngayon, tingnan nyo pag binaba ko to, tingnan nyo itong trigger. Pag binaba ko yan, ang nangyayari, lumalapit yung trigger. So, ibig sabihin, mas mabilis ang paputukin. Kasi konting pressure na lang, papalo na yung hammer. Unlike, pag ganyan, malayo yung agwat. Tama? Kaya ang ginagawa ng iba, yung para sa mga cowboy, dire-ready na nila. Para pag bunot, ang putok na lang. Diba? Bunot nila. Ako malinaw na yung single action sa double action. Single action, single action. Double action, pwede rin ganyan, pero pwedeng dire-diretso. So, ito, maliwanag na yung incendiary bullet. Ito yung may gunpowder na yung cartridge case, may gunpowder pa sarili yung bullet. Kapag tumama yung bullet sa target, pumuputok pa ulit. Okay? Ang tawag naman dito, hollow point bullet. Bakit sa tinawag na hollow point bullet? Kasi hollow yung loob, butas. Parang hollow blocks. Bakit tinawag na hollow blocks ang hollow blocks? Kasi butas. Tapos pansinin niyo yung gilid.
Meron siyang parang gitling-gitling. May hiwa-hiwa siya, tama. Nakikita niyo hiwa-hiwa, sige yan. Okay? Ngayon, ito, kung medyo sadista ka sa target, ito gamitin mo. Kasi upon flight, pag pinasok yan ng hangin, bumubuka. Hindi tulad na to na pag tumama sa'yo, ganun lang din. Pero pagka ito, pinasok ng hangin, mas malaki yung impact niya o yung entrance wound. Ang tawag sa kanya, hollow point bullet, mushrooming bullet, expanding bullet, dam-dam bullet. Yun yung mga tawag sa kanya. Nakuha? Okay? Yan. Ito naman, meron tayong tatlong klase ng ammunition dito. Meron tayong live ammunition. When we say live ammunition, ito mga live ammunition din to eh. Pag sinabi natin live, kompleto. May bullet, may cartridge case, may primer, tsaka may gunpowder. Ito, kulang ng isa. May bullet, may cartridge case, may primer, pero walang gunpowder. Ang dami ammunition, ginagamit yan sa practice loading. Practice loading o kaya manipulation ng firearm. Okay? Ikakarga mo sa magazine, papasok mo sa firearm, kasa. Pag kinasa mo yon, ano mangyayari? Lalabas. Tatapon, di ba? Pag tumapon, pasok mo ulit, kasa. Ang purpose niyan, para malaman mo kung yung baril mo, may umiipit bang bala o wala. Kasi pag may umipit na bala, may problema yung baril mo. Pagka ganon. Okay? So, yun ang purpose. Makakalabit mo man ng gatilyo, walang problema. Hindi puputok kasi walang gunpowder. Ano tawag dyan? Dummy ammunition. Ang tawag naman dito, blank ammunition. Blanco. Kulang din siya ng isa. May cartridge case siya, may primer, may gunpowder, pero walang bullet. Pakialog, kakino. Bigay mo sa kanila, alugin nyo. So, ang wala lang dyan, bullet. Pero may gunpowder. Puputok o hindi? Hindi. Puputok ka. May gunpowder eh, may primer pa. May muzzle blast, wala. Meron, wala. Meron. May muzzle blast yan o wala? Meron. Meron. Kasi may gunpowder eh. Ngayon, saan ito ginagamit? Teatro. Pelikula. Sa Batang Quiapo, tsaka sa probinsyano, edit na lang yon. Yung mga tunog na yun, edit na lang. Tsaka yung apoy, edit na lang yon. Pero sa mga pelikula ng Cesar Montano, nila Eddie Garcia, nila FPJ, mga sinaunang action star, yun ang gamit nila, mga blank ammunition. Pag pinutok nila yung baril, mga tunay na baril yun. Pero pag pinutok nila, may muzzle blast, may tunog. Pero walang bullet. Bukod doon, ginagamit din yan sa 21 gun salute, sa mga military honor recognition. Nire-recognize sila na ganito, kabayan yan, may namatay, 21 gun salute. Kahit ilang beses sila magpuputok sa taas, walang disgrasya na i-assume kasi wala namang ligaw na balang. Kasi nga walang bullet. Nakuha? Naintindihan? Okay. So, proceed tayo dito. Okay. So, ito, yan, barrel, chamber. Tawag dyan, chamber. Tawag dito, breech face. Ito yung pinagsasalpakan ng ano. Diyan umuupo yung ano, yung bullet. Okay? So sumasalpak din sa diyan. Sumasalpak na ganoon kaya mayroong tawag dito breech face marks. Okay? Pero walang ganito ang tunay kasi airsoft siya, ginagamitan ng hangin. Kaya may ganito, no? In technical definition of firearm, pag sinabi natin firearm, in technical definition, yun yung mga gamit or tool na nagpo-propel ng projectile gamit ang expansive force of gases coming from a burning gunpowder. So, ibig sabihin, kung technical definition ang titingnan natin, hindi ito firearm. Kasi hindi naman siya ginagamitan ng gunpowder to propel a projectile. Tama. Kasi ang ginagamit dito, hangin. Ang gamit dito, battery. Okay? So, pero in legal definition, nasa legal definition, sa Revised Administrative Code, itinuturing ang air rifle as a firearm. Yung air gun, tinuturing siya as firearm. But in technical definition, ang air gun or air rifle ay hindi kasama. Nakuha? Naintindihan? Hindi pala. Hindi naman yata naka-video. Naka-video, sir. Naka-video. Sige. So, pag naka-video sa SEM, actually ito tinuturo ito during the marksmanship na. Kasi ang assembly, disassembly ng firearm, wala siyang talab sa examination sa forensic ballistics. Hindi mahalaga ang assemble, disassemble.
Okay? For additional information, okay? Bago tayo mag-assemble, disassemble bago tayo magkalas ng firearm, syempre, first release the magazine. Ikasan ng 2 beses, wala bang lumabas? Safe na ba yun? Hindi pa. Yung pangatlo, sisilipin mo kung may laman. Pagka wala, magkaibang paraan para baklasin ang 2 baril o ang iba't ibang klase ng baril. Pinaka-paborito kong baklasin, 1911. Yun yung merong pinipihit dito, yung may pumipitik pagka hindi mo alam. Ito kasi madali na lang siyang baklasin. Slide back, tapos itataas mo yung slide lock. Yung 2 na yan, pupul mo pababa. Okay, pag pinul mo pababa yan, dire-diretso na yan. Ang tawag dito, frame. Ito yung kanyang recoil. Yeah. Recoil spring, and then the barrel. Ito yung kanyang barrel, kasama na din yung chamber, and then the slide. Ito naman, pag pinaklas mo, gano'n pa rin, 1, 2, then silit, magka-safe. Yan. Tapos, ito naman, pipindutin mo ito. Ito, Beretta 911, Beretta 94S, open barrel siya. Pipindutin mo yan. Ito, ibababa mo lang. Tapos, dire-diretso na yan. Frame. Ito yung kanyang recoil spring. And then the barrel. Paano baklasin yung tunay? Ganito din baklasin. And then the slide. Ito, airsoft. Di pa ako nakapagpaklas ng airsoft. Ewan ko baklasin kasi sa department ito baka masira natin na. Okay? Meron ba kayong question? Wala. Kung wala kayong question, pwede nyo i-explore yung pwede nyo hawakan, pwede nyo picturean, pwede kayo mag-picture, mag-video. Pagka okay na, punta na kayo sa room. Okay? Thank you, Igor.